Ang ating pong pag-aaralan ay magmumula sa 1 Timothy. Ayan, pakihanap sis. Unang Timoteo, ang kabanata po'y 6 at ang talata ay 11 hanggang sa 14. Amen? Ito po ang sinasabi ng Biblia. 1 Timothy chapter 6 verses 11 to 14. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kahinahunan. Ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Iniuutos ko sa iyo sa pangalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harap ni Kristo Jesus na nagbibigay ng mabubuting patuto kay Poncio Pilato. Sundin mong mabuti nang may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Amen. Pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. At bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay panandaliang manalangin. Lord, salamat sa pagkakabasa ng iyong mga salita na sa oras na ito ay muli mong gamitin at kasangkapanin para kami po'y matuto ng kalooban mo. Lord God, kasangkapanin mo ito bilang kalakasan ng aming pong mga kaluluwa at espiritu sa pagpapatuloy namin, Lord God, sa paglilingkod at pagsamba sa iyo, aming Panginoon. Ikaw po ang magdulot, Lord God, sa aming kalooban, Lord God, ng naisin, Lord God, na ito po ay aming pong malakaran at maipamuhay. At ito nga po, Panginoon, ay ilagay mo sa pinakamainam na bahagi ng aming pong mga puso upang kami po ay lumago, Lord God, mamunga at mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Salamat, samahan mo kami, at kami po'y gabayan mo sa pamamagitan ng iyong Espiritu na ang mahayag ay walang sino man, Lord God, kundi ang kapangyarihan, Lord God, ng iyong mga salita. Thank you, we bless you, in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Okay. Yung ating pong tema na pag-aaralan ngayong umaga ay may pamagat po na keep on fighting, keep on believing. Tuloy sa laban, tuloy sa ating pong paniniwala. Amen. Kaya nga po, dun sa ating pong binasa kanina, iniuutos ni Pablo kay Timoteo na ipaglaban yung kanya pong pananampalataya sa Diyos. Hello. Alam po natin mga kapatid na tayong lahat bilang mga tao, bawat tao ay meron pong iba't ibang laban na pinagdaraanan. Hello. May iba't ibang laban po tayo at dun sa laban na yun, meron din iba't ibang level. Amen. Ng pagsubok na nararanasan po ng napakarami. Ang problema, madalas sa ating mga tao na sinusubok at nakakaranas po ng iba't ibang suliranin, madali pong subuko at madali pong bumigay. Hello? Amen. Marami sa atin bumibigay kaagad pag tayo po ay nakakaranas po ng problema. Hindi na po tayo nagpapatuloy. Hindi na po tayo lumalaban. Kaya nga po yung pag-aaralan po natin ngayong umaga ay may pamagat na keep on fighting, keep on believing. Inuutusan tayo ng Diyos na magpatuloy sa ating ginagawang pakikipagbaka. Hello? Magpatuloy sa ating ginagawang pakikipaglaban. Now, yung pakikipagbaka at pakikipaglaban natin ay hindi po ito sa mga tao. Madalas kasi ganun po tayo Amen? Kadalasan ang kinakaya po ng marami ay yung mga mahihina sa kanila. Minsan yung mga misis, pag problemado si Mr., di ba kadalasan, yung misis ang siyang nakakagalita. Kung hindi man yung mga anak. Bakit nila ginagawa yun? Sapagkat hindi nila magawang ibulalas yun sa ibang tao na may mas malakas na kakayanan ng higit kaysa sa kanila. Amen. Pero hindi po yun yung laban na dapat po natin ipinagpapatuloy. Bagkus, sinasabi ng Diyos, itigil natin yung ganong uri ng pakikipagbaka. Sabi nga ng aklat ng Ephesians chapter 6 verse 12,
Tayo po'y hindi nakikipagbaka sa laman. We wrestle not against flesh and blood. Hindi tao ang kalaban mo, kundi yung mga demonic spirit na nasa hipapawid. Ayun po yung kalaban natin. At dahil doon, amen, magkaroon po tayo ng pagkaunawa at kaisipan kung ano po ba yung laban na dapat natin ipagpatuloy at mga labang hindi dapat ipagpatuloy. Amen. Okay? Ano po ba yung mga yun? Ano po yung dapat nating ipagpatuloy na laban bilang mga taong nilikha ng Panginoon? Una po, ang una pong dapat ipaglaban at ipagpatuloy ng isang taong paniwalaan ay yung kanyang pananampalataya sa Diyos. His faith to His God. Amen. Pananampalataya sa Diyos. Ano man po yung mangyari sa ating pong mga buhay, ano man po yung sasabihin ng mga tao, ano man po yung pag-uusig na darating sa atin, dapat buo yung pananampalataya mo. Hello. Kadalasan, yan po yung sinusubok ng kaaway, yung ating pananampalataya sa Diyos. Darating pa nga yung point of time, gaya po sinasabi ng kapatid kanina. Amen. Doon daw po sa palengke, may Biblia, yung isang sa nagtitinda, pero wala daw pong paniniwala sa Diyos. Bakit dumating sa point of time na hindi siya naniwala sa Diyos sapagkat hindi niya pinaglaban yung pananampalataya niya sa Panginoon? Dumating po ba sa point ng buhay natin na nagtatanong tayo, meron pa kayang Diyos? Hello? Yung sobrang hirap na hirap ka na, wala kang makain, puno ka ng bayarin, puno ka ng problema, at lahat po ng tao parang kalaban mo na. Therefore, nagkakaroon tayo ng parang agam-agam. Meron pa kayang Diyos? Hello? Amen? Kasi kung may Diyos, bakit ako nasasadlak sa kahirapan? Bakit ako puno ng problema? Bakit ako walang pera? Bakit ako nasa kasalanan? Bakit ako may sakit karamdaman? Diba? Hello? Kadalasan, naisip ng marami, walang Diyos. Kasi nga, doon sa kanila pong kaganapan sa kanila pong buhay. Hindi po natin naunawaan at naisip na may mga bagay-bagay na tayo yung nag-invite kung bakit tayo may problema. For example, pag-iinom. Nagkaroon ka ng sakit sa atay. Bakit? Kasi, inom ka ng alak. Kaya nung ikaw ay magkaroon ng sakit, dahil na rin sa iyong maling gawa, minsan sinisisi natin ng Diyos. Nawawalan tayo ng pananampalataya na tayo rin pala ang may pagkakasala. Pero pag once na ikaw po ay meron pong malaking pananalig sa Diyos, dapat paniwalaan mo, may Diyos. Amen? Kasi hindi naman po magsusulputan ng lahat ng bagay kung wala ang Diyos. Hello? Amen? Kung meron ka mang dapat pagdudahan, yung pagdududa mo. Hello? Pero yung pananampalataya sa Panginoon, dapat nagpapatuloy yan. Pinaglalaban mo yan. Nakakilala ka sa Diyos. Amen? Minsan, pag tayo po'y nakakilala sa Panginoon, maraming pong pag-uusig na mangyayari. Nagbago ka na, hindi ka na umiinom, hindi ka na nagsusugal. Diba minsan yung mga ganong klase po ng mga tuksuhan, kantsaw, minsan nalilimutan po natin ipagtanggol at ipaglaban ng ating pananampalataya. Ganun umatay, dito ka na, wala ka namang pagbabago eh. Diba? Kadalasan ganun. Pero hindi po natin naiintindihan na pagwas na tayo po'y nakakaranas ng ganong pagsubok, mas lalo mong panindigan yung pananampalataya mo sa Diyos. Hello? Amen. Mas lalo mong patunayan sa diablo. Sa Matthew chapter 4, verse 4, si Kristo nagutom sapagkat siya po ay nag-fasting, nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Nagutom siya. Amen. At sa kabila ng kanya pong gutom at panghihina, inalok siya ng magandang offer ng kaaway. Kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay yung bato. Hello? Amen? Pero ano pong ginawa ni Kristo?
Hindi po siya nagpaunlak doon po sa ginawang panunukso ng kaaway. Nagpatuloy siya. 3 beses po siya tinukso ng dyablo ng panahon na siya po'y nag-aayuno. Ngunit napagtagumpayan niya. Bakit? Pinaglaban niya yung kanyang pananampalataya sa kanyang amang sumasalang. Dapat ganoon tayo eh. Amen? Kasi ang pagsubok at tukso kailanman hindi maaalis sa tao. Totoo yan. Habang ikaw po'y tao at habang nabubuhay ka, may tukso at may mga pagsubok kang pagdaraanan. Sa ayaw mo man o sa hindi, may mga pagsubok. For example na lang, yung pag-aalaga ng mga hayop. Hello? Amen? Kahit anong pakain mo dyan, kahit anong alaga mo, darating at darating yung point of time na magkakasakit dyan. Di ba yung iba nga pinipeste? Kagustuhan ba yun ng mga nag-alaga? Hindi. Pero yun po ay pagsubok sa kanya kung paano niya malalagpasan at mapagtatagumpayan. At yun po ay sa pamamagitan ng ating pananalig at paniniwala sa Diyos. Therefore, ipaglaban mo yung pananampalataya. Amen? Kahit nga tayo po'y pinipigilan, huwag ka nang tumalong, hindi, tuloy ako. Minsan, di ba? Ganun eh. Pipigilan ka ng mga taong walang pagkaunawa sa Diyos para pilit ka nilang dalhin dun sa dati mong kalalagay. Ganun po kami dati. Ganun po ako. Amen. Nung ako po ay nakakilala sa Diyos, lalo pong dumami yung mga barkadang nag-aanyayang uminom. Totoo yun. Manlilibre ko. Wala kang pera. Huwag kang makalala. Sagot ko ang beer. Sagot ko ang pulutan. Lahat sagot niya. Pero ang tanong, pati ba kaluluwa mo, sagot niya? Hindi. Sabi ng Bible, bawat tao haharap sa Diyos. Walang kaibigan sasagot sa iyo. Amen. Kaya naman, ipaglaban natin yung ating pananampalataya. Amen. Huwag po tayong titigil at huwag tayong susuko. Sabi ng Matthew chapter 5, verses 12, amen, 11 to 12, sabi ko doon na mapalad ang mga inuusig. Mapalad yung pinagwiwikaan ng kung ano-anong bagay na pawang kasinungalingan. Sabi ng Diyos, magala kayo. Hindi sinabing mamroblema, hindi sinabing malungkot, hindi sinabing malumbay. Magala, matuwa. Bakit? Sa inyo ang kaharian ng langit. Amen. Amen. Alam ng Diyos na mayroon pong persecution. Alam ng Diyos na may darating na pagsubok, may darating na pangungutya, may darating na kantsawan, may darating po na pag-uusig. Alam ng Diyos yun. Pero sabi niya, tuloy lang. Laban lang. Hello. Sa basketball, nanonood po ba kayo ng basketball, Brother Erwin? Hanggat hindi po natatapos yung time, tuloy lang. Amen. Yung inaakala mong talo na, halimbawa, lamang ng 2 puntos yung kalaban, tapos akala mo talo na, huwag kang sumuko. Habang umiikot pa yung orasan, tuloy lang. Malay mo, sa paghagis mo ganun eh. Tsumamba. Sabi nga po ng mga coach eh, isang tsamba lang yan. Amen? Totoo yun. Matsambahan mo, hindi nanalo pa kayo. Paano yun eh? May oras pa, wala na, talo na tayo. Tapos yung coach eh, tara na, mag-walk out na tayo. Palo tayo dyan, wala na kayo pagkasala kayo mga buko ko. Uwi. Kung gano'n mo yung coach, pati po yung player, wala. Amen. Pero yung coach, di, tuloy lang. Yung coach, ilang segundo na, di, sige, kaya natin, malay mo matsamba, sige, hagis mo, patay bahala. Yung pagkahagis, amen, na-shoot pa, ikinanalo. Kaya tuloy ang laban. Hello. Wala pong dapat titigil. Walang dapat aayaw. Amen. Sa mag-asawa, ganun eh. Hindi dahil sa hirap na kayo, sasabihin ng babae, ayoko na sa'yo. Mag-aasawa na ako ng iba doon sa mayaman, sa gwapo, sa may sasakyan. No! Tuloy lang ang laban. Sabi nga, di ba nung nagsumpaan kayo, sa hirap o ginhawa. Nung nagkahirap-hirap, ayaw mo kung ginhawa pa, sumumpa ka pa. Amen? Kahit na malo siyang si Mrs., dahil sa sinabi mong mahal mo yan, tuloy mo.
Hindi yung taba-taba mo na, pangit mo na. Nahanap ka na ba ng iba no? No, tuloy ang laban. At hindi dapat si Mrs. yung kinakalaban mo. Dapat na si Mrs. pinapaganda pa yun. Amen? Hello? Totoo yun. Kahit pa paano, pag-ipunan mo man lang ng pang-riban na yan. Di ba? Makakitaan mo na bago yung yun. Eh, bago sa'yo. Siyempre, yung 3 pirasong buhok na, pinariban mo yan. Hello? Amen? Tuloy ang laban pagdating sa pananampalataya. Sumunod. Okay. Fight for the love, for your love and passion for the Lord. Ipaglaban mo yung pag-ibig, yung masibing pag-ibig mo sa Diyos, lalo na nung panong nakilala mo siya. Amen? Marami pong mga Kristiyano, nung nakilala si Kristo, nung unang pagkakataong nakilala si Kristo, grabe, sobrang apoy. Hello? Bawat gawain, nagtatanong pa yan kay Pastor, ano bang gawain natin? Amen? Meron tayong midweek. Atin ako dyan. May prayer meeting tayo. Sige! Amen? Meron pa tayong discipleship. Sige lang! Kahit anong gawain, pupunta ako. Siyempre, maapoy. Pero habang tumatagal yung panahon, amen, nawawala yung kanyang apoy at pag-ibig sa Diyos. Parang mag-asawa. Di ba? Sa una pa lang, purihin po ang Panginoon. Si Mr. nanliligaw. Maya, doon sa bahay ni babae. Di ba? Kaalis lang Maya, doon na naman. Oh, bakit ka bumalik? Ganyan kita kamahal Di ba? Una, pangalawang taon, talagang yakapan niya. Wala talagang atrasa niya. Wala yan hiwalayan. Maglalakad lang yan. Jijinggil lang si lalaki, si Mrs. Nakaawa ko lang kami doon. Samahan kita. Lumipas yung taon, nagkaanak na di ba? Dati, pag bababa po ng jeep, mauna si Mr. Hawakan pa yung kamay ni Mrs. Ito na ba? Ihahalid pa yan ng dahan-dahan. Siyempre, mainit pa yan. Magkaanak, 2, 3, bahala ka bumaba dyan, mauna na ako sa'yo. Di ba? Sa pagkain, nasusubuan pa yun. Bagong kasal Ngayon uy, tayo mo kong pagkain, ang bahala ka dyan, ubusan kita ng kanin. Tama? Bakit? Wala na yung passion. Wala na yung love. Kaya nga minsan nabibisit tayo sa ating mga mister para nakita natin, doon ka nga. Visit ka. Kahit bakong ligo si mister, ang baho-baho ng pang-amoy natin. Ayoko nga, ang baho mo. Pagligo ko lang mabaho pa rin. Kahit anong isabon mo, mabaho ka. Doon ka. Amen? Samantalang nung dati, wala pang ligo yan. 3 araw na, ang baho mo. Hello? Bakit? Wala na yung love. Wala na yung passion. Ganon din sa Lord. Diba? Grabe mag-pray yan. Nagsisigawan pa. Pag kumakanta, nag-iiyakan pa. Lalo nakatapat yung camera. Pag nakatapat sa kanya, titingin ko. Family conscious. Lalo blind live tayo. Nakikita tayo sa Facebook, sa YouTube. Diba? Aabangan muna yung pag-ikot na camera. Active. Mga fans. Hello? Dati yun. Pero ngayon, wala na yung pananabik. Amen? Wala na yung pananabik sa gawain ng Diyos. Sa umatin at sa hindi. Bakit? Hindi na po maraming mga Kristiyano hindi na po nagawang ipaglaban yung pag-ibig nila sa Diyos. Alam niyo po kung meron po tayong dapat ipaglaban, yung pagmamahal natin sa Diyos. Amen. Yun po dapat yung pinapanatili nating nag-aapoy sa ating mga puso. Yung pag-ibig na yun. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 19, yung Diyos ang siyang umibig sa atin ng una. Para tayo matuturing, umibig. Alam niyo ba yung Diyos hanggang ngayon, mahal tayo. Nagkasala ka man, nasasadla ka man sa kasalanan, ikaw man ay gumagawa ng iba't ibang uri ng kasamaan, mahal ka pa rin niya. At hindi nagbabago yung pagmamahal na yun. Inaantay ka lang ng Diyos na lumapit sa Kanya. Kadalasan tayo po yung nagbabago. Meron pong kanta. Alam niyo po ba yung kantang, kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Diba? Kailan ba tayo nagawang iwan ng Diyos? Kadalasan tayo pa yung nag-iiwan. Hello?
Ang Diyos naririyan na. Sabi po ng Bible sa aklat ng Mateo 11, Matthew 11:28 to 30, sabi ni Kristo, lumapit kayo! Kayong napapagal at nabibigat ang lubha, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pinalalapit pa nga tayo. Tayo naman, ang arte-arte natin. Di ba, bisan maraming ganyan, lalo yung mga bata, halika na, lapit ka na. Ayoko. Bisan ganyan po yung mga tao, mga Kristiyano, pinalalapit ka na nga ng Diyos eh. Siguro kung ako yung Diyos, baka patukan ko pa ito. Ang arte mo. Napalapit ka na, paayaw-ayaw ka pa, tadya ka kita dyan. Buti na lang, hindi gano'n ng Diyos. Yun po yung opinion lang ni Pastor. Kung sakali ako yung Diyos, papatukan ko yung mga nag-iingat eh. Totoo yun, yung sinusuyo ka na. Di ba? Minsan gano'n eh. Sinusuyo na tayo ni Mr. Ani, sorry na. Ayoko. Sorry na. Ayoko, wala ka na. Sinabi sorry na, tatadya ka kita. Sorry na, sorry na. Okay na. Minsan kinakailangan pa ating gulpi di gulat eh. No? Gusto niyo po ba yung gulpi di gulat ang gawin ng Lord sa atin? Amen? Bawat kaartihan mo, tadya. Gusto niyo ba yun? Dali na, lumapit ka sa akin, bibigyan kita ng kabay. Ayoko! Sige na, lapit na! Ayoko nga! Ayaw mo lumapit ha, tatadyakan ka ng Panginoon. Ano, lalapit ka o hindi? Lalapit na. Bisa kailangan pa ng gano'n, no? Amen. Kailangan po natin ipaglaban ang pag-ibig natin sa Diyos. Okay? Sino po rito yung dumating yung point? Kasi may mga ganung klase ng tao. Meron pong mga mga manliligaw o naging asawa ninyo na ayaw nung mga magulang ninyo nung una. Tama. Pilit kayong pinaghihiwalay pero pinaglalaban nyo yung pag-ibig nyo. Kasi alam nyo, mahal nyo yung isa't isa. Hello? Eh, ganoon din sa Diyos. Sisi, alam mo, mahal mo ang Diyos at mahal ka ng Diyos, ipaglaban mo. Amen? Sabi nga po ng ating pong napapanood sa TV, pag may katwiran, ipaglaban. Matuwid naman ipaglaban ng Diyos eh. Sapagkat siya yung nagbigay sa atin ng lahat ng meron sa atin. Bakit ka may magandang asawa? Dahil sa Diyos, di naman binigay si Satanas yan eh. Meron bang pagkakataon na pakita si Satanas, halika, bibigyan kita ng magandang asawa ito. Ang problema nito, may buntuto sa dulo, pero maganda yan. Hello? No! Sabi ng Bible, yung mabuting asawa, bigay yan ng Diyos eh. Hello? Diyos yung nagbigay. Eh, Pastor, sige nagbigay nito. Bakit? Ang sama ng asawa ko, abay, hindi ko alam. Pero sabi ng Bible, ang mabuting asawa, bigay ng Diyos. E baka mamaya hindi naman talaga binigay ng Diyos yan, at ikaw yung nagpumilit na maging iriya. Hello? Amen. Pangatlo, fight for what is true. Ipaglaban yung totoo. Kung meron po tayong dapat ipaglaban at magpatuloy sa ating ginagawang pakikibaka, walang iba, yung paninindigan sa katotohanan. Alam niyo ba, na ang lahat po ng nasa katotohanan, palaging panalo. Palaging wagi. Sabi nga po ng kasabihan, the truth always, prevail. Sister Resi, nag-isip, the truth is always, sabi, konti na lang, yun eh. Iisip ng kapatid, the truth is always, pagkain kasi nasa isip ng kapatid, the truth is always, tama, milkshake. Amen. The truth always prevail. Parati pong nagtatagumpay ang mga tao nasa katotohanan. Amen. Si Kristo po nasa katotohanan. At pag once na alam mo ikaw po ay nasa katotohanan, anuman po yung sabihin ng mga tao, gaano man karami nagkakampi-kampi sa katotohanan, kahit nag-iisa ka lang ipaglaban mo sapagkat naririyan ang pagsama ng Diyos. Kailanman hindi sumasama ang Diyos sa taong sinungaling. Di ba, minsan pag tayo po ay tutungo ng husgado, nakakita na po ba kayo ng mga nagpapatotoo, yung mga nagte-testify, di ba, pinapapatong yung kamay sa Biblia, pinasusumpa na magsabi ng totoo at bawal katotohanan lang. Bakit? Sapagkat katotohanan talaga
ang siya pong magtatagumpay. Pwede kayo magtanong, bakit po yung mayor sa amin, yung congressman sa amin, tiwali ang buhay, may ginahasad, ni-rape, nagtagumpay, nanalo sa kaso? Oo, sa lupa yun. Pwede niyang baguhin ang batas dahil may kapangyarihan siya. Pero kailanman, hindi siya pwedeng magtago sa Diyos. Hindi mo pwedeng bayaran ang Diyos. Hello? Ang Diyos matuwid. At ang Diyos, ang panig niya palagi nasa katotohanan. Sa John chapter 8 verse 44, sinabi po ni Kristo sa mga Hudyo, ang tatay niyo, si Satan. Yung Diablo, ang inyong ama. Bakit? Sabagat yung ginagawa niyo rin. Sinungaling siya, magnanakaw siya, mamamatay tao siya. Ganun ang ginagawa niya eh. Hello? At sabi doon, never daw na pumanig si Satan sa totoo. Never siya pumapanig sa totoo. Ganun din ang Diyos. Never na ang Diyos ay pumapanig sa kasinungalingan. Sabi nga ng Titus chapter 1, verses 3 pababa, God never lies. Hindi siya nagsisinungaling. Pag nagsabi ang Diyos, amen, paninindigan ng Diyos. Therefore, since alam natin na ang Diyos, ang kanyang panig ay nasa katotohanan, dito tayo rin sa katotohanan pinapanigan ng Diyos. Hindi dahil sa kakilala mo to, kamag-anak mo to, asawa mo to. Hello? Hindi dahil sa sila po ay nasa side ng kasinungalingan, sila po ay may blood relation sa iyo, kakampihan mo. Kasi ang nangyayari po ngayon, kampihan eh. Kahit alam mo na mali, kinakampihan. Tama? Alam niyo po mga kapatid, never napapanig at sasama ang Diyos sa taong sinungaling. Yung sinasabi nga ng MC kanina, diba? Never tayong sasamahan ng Diyos. Pag once na tayo ay nasa kasamaan. Ang kasinungalingan ay hindi po binubuo ng 100% na kasinungalingan. Dahil ng katotohanan po, amen, 100% totoo. 99% na katotohanan ay hindi po katotohanan, kasinungalingan pa rin yun. Ang totoo, wala pong bahid na kasinungalingan. At kung kasinungalingan, walang bahid na katotohanan. Gano'n lang po yan, black and white. Wala akong gitna. It's either nasa panig ka ng katotohanan o nasa panig ka ng kasinungalingan. Amen. Hindi pa pwedeng hap-hap. Kalahati katotohanan, kalahati kasinungalingan. Kasinungalingan pa rin yun. Amen. Kaya, bilang mga anak ng Diyos, dapat pinagtatanggol natin yung totoo. Bagamat masakit ang katotohanan, totoo yun, masakit eh. Di ba? Minsan, pag nakakapakinig tayo ng Word of God, nasasaktan tayo, parang ako ata yun. Pero since yun ay totoo, tanggapin mo. Huwag kang magagalit. Kasi iba nagagalit sa pastor eh. Ano namang pastor na ito? Wala na namang ibang gagawin, kundi paringgan ako. No! Sinasabi at iniahayag lang ng pastor ang totoo. At kung tinatama ka, pasalamat ka sapagkat inaabot ka ng katotohanan para ikaw ay magbago, kapatid. Hello? Salamat nga tayo. Meron nga nangarang ng totoo eh. Amen? Kasi kadalasan, kagaya po na nangyari ng panahon po ni Jeremiah. Si Jeremiah, prophet Jeremiah, tuwing siya po ay manghuhula, magpa-prophesy, amen, mga bagay po na totoo, bagamat nakakatakot. Kasi patungkol po sa judgment yun ng Israel. Kaya nagpulong-pulong yung mga matatanda pong pinuno sa bayan at lumapit kay Jeremiah at ang sabi nila kay Jeremiah, prophesy us lies and we will follow you. Manghula ka ng kasinungalingan at kami ay susunod sa iyo. Hindi na pwede gawin ni Jeremiah yun na magsinungaling. Diba? Minsan, lalo sa mga anak, yung mga anak natututong magsinungaling pag may nagagawang mali, nakabasag ng pinggan. Sino nakabasag nito? Dahil takot mapalo at mapagalitan, tuturo yung aso po. Yung aso to, nakatingin, aso ko dyan. Diba? Hindi makapagsalita Pero nakatingin doon sa bata, aso ka dyan. Nananahimik ako dito, ikaw yung nagbasag yan. Pero dahil sa takot siya
palo, ayaw niya magsabi ng totoo. Hindi natin nakunawaan na yung pagsisinungaling ay may karampatang hatol. Iniipon lang yan. Di ba? Iniipon ng iniipon. At pag nag-accumulate na siya ng sobrang dami, magugulat ka. Yung kasinungalingan na yan, mayroon po yung parusa. Amen? Minsan magugulat ka, pagkaya po nga nung hindi ko na po sinasabi, no? Oh, amen? Pero, kinakailangan mag-trace back tayo ano ba yung nangyari na nakalipas. Kagaya na ito. Bakit ako may sakit? Baka mamaya, yung pagkakasakit mo ay bunga ng maraming kasinungalingang ginawa mo. Nahuli ka ni Miss, uminom ka, no? Hindi yun. Uminom ko, Judy. Yung uminom. Pero alam mo sa sarili mo, uminom ka, ayaw mo lang mapagalitan ni Mrs. Tuwing-tuwing lang naghihinala si Mrs. Uminom ka, hindi magugulat ka ngayon. Dahil sa pagsisinungaling mo at hindi pagsasabi ng totoo, mag-accumulate yun ng maraming kasinungalingan hanggang sa maging isang sumpa. Bakit ka nagkasakit? Malamang yan yung dati mong ginawa na mali, kasalanan at kasinungalingan. Sabi ng Bible, Hebrews chapter 4 verse 13, walang natatago sa Diyos. Wala. Hindi ka pwede makapagtago sa Diyos eh. Pwede kang makapagtago sa tao. Amen? Sino nagbasag nito? Hindi po ako. Amen? Pero alam ng Diyos na ikaw yung nagbasag nun. Pwede kang makapagsinungaling para takasan yung parusa, takasan yung pagalit, pero hindi mo pwedeng takasan ng sumpa sa lahat ng bagay na ginawa mo. Therefore, para maiwasan ang mga yon, we need to stand and fight for the truth. Doon tayo sa pangit ng katotohanan. Masarap ang nasa katotohanan. Amen. Wala kang pangamba sa buhay. Bakit? Totoo ka eh. Amen. Kahit anong chismis ang ibalita ng mga tao, payapa ka kasi alam mo kung ano yung totoo. Hello, napalitaan mo, pinagbibintang ka, magnanakaw daw yun. Hindi ka na-aapektuhan. Ba't ka ma-apektuhan? Hindi ka naman yun. Amen. Magalit ka kung totoo. Kung di totoo, dapat tinatawanan na yun. Hello? Amen. Kasi iba yung pagbibintang sa katotohanan. Si Kristo nga di ba? Pinagbintangan. Sabi ng tao ito, wawasakin daw ng templo. 3 araw muling i-rebuild. Dahil sa kasinungalingan, hindi po nag-match up yung sinasabi nila kay Kristo. Iba't ibang paratang. Hello? Meron pa nga doon, lumapit kay Kristo sa John chapter 8. Totoo yung paratang. Sabi niya, nakita namin ito, nangangalo niya. Ayon sa batas ni Moses, dapat itong batoy hanggang mamatay. Totoo yun, ha? Totoo. Pero since hindi po yun 100% truth, kasi kung talagang totoo yun, nandun sana yung panig ni Kristo. Sasabihin ni Kristo, naman, mabihira ka naman. Ba't mo kasi ginawa yun pa yung nakasulat kay Moses. Hello? Alam ni Kristo yung totoo na yung mga Pariseo ito nagbibintang, nag-aakusa para pagtakpan yung kanilang kamalian. Di sa ganyan po ang mga tao. Para pagtakpan yung mali nila, pinagbibintangan o sinisisi yung ibang tao. Totoo. Tama? Para pagtakpan yung kahinaan nila, pinagbumuka nila mas mahina yung iba. Ito yung ginawa ng mga Pariseo. Nagkasala yan! Nangalong niya yan, dapat yan patuhin hanggang mamatay! But Jesus stands for the truth. Kaya sabi ni Kristo, sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Alam niyo po ang nangyari? Napahiya yung mga nagsasabing patuhin nyo. Bakit? Nakita nila ang sarili nila na mas higit pa pala at mas malala pa pala ang kasalanan ng higit sa taong inaakusahan nila. We need to fight for what is true. Number 4, stand for the word of God. Manindigan ka sa sinasabi ng salita ng Diyos kahit hindi nakikita ng iyong mga mata.
Sinabi ng Diyos, pagpapalain kita kahit nakakaranas ka ng hirap, sakit, karamdaman, paniwalaan mo yung sinasabi. Kasi hindi naman nagsisinungaling ng Diyos. Pero yung si Abraham, kilala niyo si Abraham? Si Abraham pinangakuan ng Diyos. Magkakaanak ka. At yung lahi mo, magiging kasing dami ng buhangin sa dagat at magiging kasing dami rin ng bituin sa kalagatan. Pinangakuan niya si Abraham, matanda na, 75 years old. At yung kanyang asawa, amen, nasa 65 years old ata noong panahon na yun. 10 taon marahil ang tanda ni Abraham kay Sarah. Sabi ng Lord, si Sarah na yung asawa, manganganak kayo. Magkakaanak pa kayo. Si Sarah, tawa ng tawa. Natawa siya eh. Kasi nakita niya yung sarili niya, kuluntuin na. Amen? Hello. May inubos na 65. Ilang taon na po kayo, Sister Minda? 56, pwede ba? Wala yung posible sa Diyos eh. Si Sarah sabi niya, 65 years old na ako. Mukhang di na kaya. Tawa siya ng tawa. Kaya sabi ng Lord, parang natatawa si Sarah. Nagsinungaling pa eh. Hindi po ako natatawa. Sabi ng Lord, huwag mo akong nagsisinungaling ng Sarah. Kita-kita ka, tatawa ka ng tao. Bungis-is ka ng bungis-is. Di ba? Hello. Kaya minsan, Sister Regis, nakikita ko, bungis-is din ng bungis-is. Bungis-is ka, no? Hindi, pastor. Pero sa totoo lang po, ganun po si Sarah. Bungis-is ng bungis-is. Sabi ng Lord, tawa ang tawa. Sige. Amen. Kala mo, nagbibiro ako. Pero nyo, 75 years old si Abraham. Pero yung pangako ng Diyos, tumagal pa ng 25 years eh. Pagdating ng 100, aba, makayanan. Amen? Pasensya na kayo, no? Di ba? Sa totoo lang siguro, wala lang erection yun eh. Wala lang po sigurong pagtindig at pagtayong mangyayari, pero walang imposible sa Diyos eh. Hello? Amen? Kaya, nung dumating po yung panahon na hindi inaasahan, nagkaanak si Abraham. Pinakikita, pinatutunayan lang ng Diyos, gaano mang katagal, ano man po yung pangyayari, siya po ang Diyos na marunong tumupad ng pangako. Hello? Amen? Sinabi ng Diyos, pagpapalain ka, yayaman ka, hawakan mo yung sinabi ng Diyos. Kahit ano po yung persecution, kahit ano po yung opposition, panghawakan mo sinasabi ng Lord. Amen? Dumating po yung point na ako nagkasala sa Diyos. Bakit? Kasi po, hindi ko na panghawakan yung pangako niya, nagmadali ako. Nung kami po ay nagkaroon po ng tinatawag na Facebook page, hindi naman po ako nanghihingi ng pera. Never pong naging ugali ni pastor na manghingi at manlimos ni makaparinig para lang makahingi ng pera sa mga manonood. Never ko pong ginawa yan. Hello? At alam yan ng mga kapatid. Even po yung mga kapatid natin sa lugar ng Cavite. Amen. Minsan ka nakakapagganto, pinatagal ko na nagtuturo, wala ba nang sabi, pastor, libre kita ng lugaw. Madalas eh, di ba, pagkakain ng lugaw, lahat nakaganon. Nagpapakiramdaman yan eh. Iting-iting sa paligid. Si pastor nakabulot na ng pitaka, okay, sit na ako. Si pastor pa yun ang lilibre. Amen. Pero, ang point po natin is, nung ako po ay pinangakuan ng Lord, kasi nag-aasama ko na magkaroon ng bagong motor. Diba? Nakikita ko yung mga kapatid ko, may mga bagong motor na eh. Amen. Eh ako po kasi yung taong kontento at wala po kong pakialam kung ano yung brand ng motor na yan. Gawa man yan sa China, gawa man yan sa Africa, as long na motor yan, motor pa rin sa paningin ko yan. So ito pong nangyari. May nag-love gift sa akin, may nagkaloob. Sabi ko, okay na to. Bibili na lang ako ng second hand. Okay na sa akin yung second hand. So pumunta po kami sa isang bank repossess na motor. Bumili kami. Amen. Hindi ko po pinanghawakan yung pangako ng Diyos. Nagsisi ako noon. Kasi the moment na yun po ay na-release yung motor na yun, nung kami po yung bumili,
Cash namin binili. Halagang 26 to 28,000 ata yun. Cash namin binili. Nung marilis po namin, purihin po ang Panginoon, meron pong isang kapatirang hindi po ng Diyos na nagbigay po sa amin ng malaking halaga. Sabi, Pastor, nabalitaan kong alakang motor. Pambili mo ng motor. Sabi ko, Lord, umiiyak ako ng tawad sa Lord, sorry. Sorry, hindi ko po pinanghawakan yung pangako mong bibigyan mo ko ng brand new. Nagmadali ako. Totoo yun. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag tayong magmamadali. Bakit? Totoo ang pangako ng Diyos. Gaano man katagal, tuto pa rin niya. Amen. Napahiya po ako. Amen. At ang kagandahan doon, sa pagpapahiyang yun, nag-humble down tayo at natuto na ano man ang mangyari, dapat tayong maniwala sa sinasabi ng Diyos. Paglaban natin yung salita ng Diyos. Ngayon po, purihin po ang Panginoon eh. May kumakalat ngayong preaching. Amen. Isa po doon hinahanga akong pastor. Yung Yahweh daw demonyo daw. Yung pangalang Yahweh. Yawa, yung demonyo. Pero Yahweh, hindi. Pangalan niya ng Diyos Kaso nga lang, dahil po sa napakarami pong mga teaching ngayon, na yung iba'y galing sa ibang bansa, ito ang problema kasi ng mga Pilipinong mga pastor. Pag galing yung preaching sa Amerikano, sa Australia, sa ibang bansa, parang, ito na ata yung totoo kasi galing ibang bansa. Amen. Hindi nila naunawaan na kahit saan pa lupalop galing yan, pag yan po hindi sinasangka yun ang nasalita ng Diyos, huwag mong paniwalaan. Sabi nga ng Galatia chapter 1, verse 8 and 9, maging kami o isang anghel ang magturo ng ibang ebanghelyo pagkasumpay nyo. Hello. Amen. Ang dami pong mga katuwang po ngayon na naglalabasan sa turo mali. Amen. Kaya dapat tayong mga anak ng Diyos mag-ingat sa ating pinakikinggan. Mag-ingat sa mga pastor na ating pong pina-follow. At higit sa lahat, dapat tayo manindigan sa salita ng Diyos. Nabasa mo, hindi yung sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag mong paniwalaan, gaano mang katagal yung pastor na yan. Panindigan mo sinasabi ng salita ng Diyos. Hello. Amen. Kasi sabi po na aklat ng Santiago, magiging tayong barko, bangka na inaanod ng samot-saring katuruan. Amen. Naalala ko po, meron kami dating attending kapatirong purihin pong Panginoon. Tinatawag ka namin isang linggong doktrina. Kung meron pong kantang isang linggong pag-ibig, ito po yung kapatiran namin naging isang linggong doktrina. Totoo po yan. Lunes. Amen. Nag-share kami ng word. Nung Lunes, tumanggap kay Kristo, born again. Salamat. Nakakilala ko sa Lord. Lunes yun. Kinamartisan, may pumuntang sa Bautista. Amen. Nag-share. Tinanggap niya rin sa Bautista niya siya. Yung Sabado pala dapat. Pagdating ng Miyerkules, may baptist. Amen. Once saved, you are always saved. Ay, ganun ba? Hindi ko na pala dapat kinakailangan pala. Hindi pala ako dapat mag-pray. Hindi na pala ako dapat nag-a-attend. Nung Miyerkules, since meron nag-share na baptist siya. Huwebes, may iglesia ni Kristo. Amen. Tao lang si Kristo. Ay, ganun? Tao lang ba? Namali ako Nung Huwebes, iglesia siya. Hello? Pagdating po ng Biyernes, purihin po ang Panginoon. Meron pong pumuntang Rizalista. Si Rizal po, Diyos yan. Ha? Ayoko na nalaman May Diyos pala yan. Sige, samba. Rizalista ng Biyernes. Pagdating ng Sabado, ito na naman, purihin po ang Panginoon. Hello? Pumunta po yung saksi ni Jehovah. Naging saksi. Tapos po nung linggo, in-invite natin ulit. Nung linggo, bumalik sa pagiging born again. Sabi ko, pagbihira. Siya pa yung nagpatotoo, nagkwento ng isang linggong doktrina. Bakit? Hindi niyo pinaninindigan ng word of God Amen.
Kung kani-kanino lamang naniniwala. At madalas, di ba, tayong mga tao, kung saan may biyaya, doon tayo! Kahit alam natin, ipapahamak ang ating kaluluwa. At kayo dito, sa dating daan ng kamatayan, may libre 1,000 sa bawat dadalo. Siyempre, nangangailangan ka dyan. Atin ka. Dito tayo sa dating daan ng kamatayan. Patungo sa impyerno. Amen? Meron na naman. Tatasan ko yan, gagawin ko 1.5. Dito kayo. Sa hyper grace. Kahit manaksak ka ng tao, ligtas ka. Grabe, may ganyang aral eh. Manaksak ka ng tao. Duruin niyo, meron kaming pinuntahan sa Pampanga, di ba? Nagturo si Pastor John sa mga kapastoran. Meron po doon yung pastora ng invite sa atin. Kinausap doon siya ng isang pastor. Pastor eh. Alam mo, pastora? Ha? Pag nag-rapture ngayon, di nag-rapture ngayon, tapos nasaksak kita. Kasama pa rin ako sa rapture. Sabi gano'n. Sabi ni Pastor, hindi naman yan sinasabi ng Biblia sapagkat walang mamamatay taong papasok sa langit. Sabi ni Pastor, alam Pastor, gusto yung subukan. Pinapasubok na eh. Baka gusto, nangangat itong kamay ko, baka gusto mong subukan. At mag-rapture ngayon, kasama pa rin ako. Buti na lang si Pastor medyo kalmado sa isip-isip ni Pastor, baka unahan pa kita niya. Baka magsaksakan yung dalawang Pastor eh. Pero totoo yun. Kasi nga, may namaling-aral eh. Puruin mo, kahit daw siya manaksak ngayon, ligtas siya. Pero mag ganun. Di ba? Kawawa yung mga miyembro. Kayong lahat, mga kapatid, pagsasaksakin ko. Huwag kayo magkalala. Ligtas din kayo. Of course, ligtas din ako. Ano klase ka na yun? Yung naging mamamatay tao ka, no? Ang dami pong mga maling aral at doktrinang naglabasan ngayon. Na kung hindi po tayo magiging matalino at manindigan sa Word of God, pati tayo pwede pong madala ng mga maling aral na yun. Okay. Sumunod, fight for the people who love and believe in you. Paglaban mo yung mga taong nagmamahal at patuloy na naniniwala sa'yo. Diba? Yung asawa mo na nga lang, yung number 1 fan mo, kinalaban mo pa. Amen? Yung balo ka na sa basketball, siya lang sigaw, go! Go, honey! Go, honey! Amen? Kada free throw lang mo, puro sablay. Pero hindi siya sumasawang sabi ko, sige, kaya mo yan! Kaya yan! Diba? Makikipaglaban pa sa referee, no, foul! Gusto mo sigaw, hingit ako, walang foul ng mister ko! Diba? Dapat gano'n. Yung mga anak mo sumusuporta. Sila na nga lang yung sumusuporta sa'yo, kinakalaban mo ba? Diba, minsan sila? Ipagtanggol at ipaglaban natin sila. Hello? Si Kristo, pinaglalaban niya yung mga alagad eh. Pinagbintangan pa, mga alagad ko, kumakain, walang hugas-hugas ang kamay. Sabi ni Kristo, hindi yung pumapasok ang paparumi, kundi yung mga lumalabas. Eh, kung walang hugas siya, di naman kayo madadayariya, sila naman. Di ba? Isa kasi maraming tao, masyadong metikuloso. Amen? Dapat yung kutsara nasa kanan. Kaliwete ka. Pag nasa kaliwa, medyo maiba na yun. At sa kaliwa yan. Iba yung tingin sa'yo. Masyadong maraming gawang tao. Masyadong metikuloso. Pero dapat pinagtatanggol mo sila. At pinagtatanggol mo sila, hindi lang para magpa-impress ka. Pastor, ha? Pastor ko to, awan yung parang si Pedro. Si Pedro, nagmamalaki. Sabi ni Kristo, mayroong sa isa sa inyo ang maghuhudas. Ay magtatakil sa akin. Tayo si Pedro, Lord, kahit sino dito, pwede. Pero ako, si Pedro, hindi magtatakil sa iyo. Di ba? Okay pa eh. Sabi ng Lord, itatatwa mo ko 3 beses. Hindi, Lord, di mangyayari yan. Kilala ko yung sarili ko, Lord. Mahal kita, Lord. Amen. Yung nagdatingan yung mga sundalo. Amen. May sabi ko, Pedro, yan yung mga sundalo. Ganun ba? Lord, pasensya na. Takbo si Pedro eh. Dinakip si Kristo, takbo siya. Siyempre, minsan may pride pa yan eh. Ayaw niyang mapagbintangang iniwan niya si Lord. Di ba? Lumapit.
Eh may nakakilala. Aha! Kilala kita si Pedro kasama ni Kristo. Biglang nagbago. Anong kasama? Kasi pahain kita yun. Hindi ako kasama nun ha. Ibang Pedro yun. Amen? Baka yung Pedro may ari ng purinara yun. Hindi ako yun. Bakit St. Peter Chapel ata yung sinasabi mo eh. Maya-maya, habang nagpapayun, ikaw nga yung Pedro, kilala kita eh, namumukhaan kita, ganyan-ganyan yung itsura. Amen? Siyang siya, ikaw talaga yung Pedro. Ano ako? Hindi ako, nagsinungaling. Tinatuwa. Amen? Hindi niya na ipagtanggol si Kristo. Bakit? Eh kasi nga, namuna-muna eh. Hello? Amen. Pero sinasabi natin, we need to fight for the people who love and believe us. Yung mga naniniwala sa atin. O kagaya, ano ba? Tayo-tayo lang. Mas syempre, kailangan ko ipagtanggol. Amen? Tatatlo na nga lang kayo eh. Sorry ka rin. Ilan na nga lang tayo, tapos bigla pang. Naalala ko po yung isang pastor sa isang pastor na tinulungan natin from Tabo at yung Brad. Hindi ko alam kung anong lugar yun. Tatlo na rin attending niya. Pinagalitan pa isa eh. Aha, late ka ah! Lahat ng mga late! Ay, itatang mo lang Diyos sa impyerno ang lahat! Eh, kararating lang nung isang attending niya. Eh, may tatato na nga lang eh. Faithful pa yung isa eh. Medyo tinamaan eh, kasi kararating lang eh. Buhat ang pinatatamaan yung pastor. Umalis! Eh, di dalawa na lang yung attending niya. Yung misis niya, tsaka yung isa pang nabola. Hello? Dapat pag ganun, tanggol mo. Amen? Pag nakikita mong inaaway, pag nakikita mo na sila po ay ginagawa ng masama, ikaw na leader, pinagtatanggol mo siya. Ikaw na padre de pamilya. Minsan, sarili pa natin sambahayan yung nagiging source ng ating pong problema. Sinisiraan ka pa, Mr. Ko. Lakas yung hiling yan. Di ako makatulog sa totoo lang, kung pipili nga lang, tatabunan ko ng unan to hanggang sa hindi na puminga. Mr. Ko lang talaga. Di ba minsan, ano? Yung kaya si Mrs. Napakabungangira nitong Mrs. ko. Ang sarap sungalin-ngalin ng kutsara. Dapat ikaw yung nagtatanggol sa kanila. Amen. Pinagtatakpan mo sila. Ikaw yung nagko-cover sa kanila para hindi makita ng ibang tao kung ano ang kahinaan na meron sa family mo. Minsan yung anak ko na yan, napakatamad, sarap tadyakan. Mahalang-mahala sa tatay niya. Hello? Eh, mahala pala, ba't mo ginusto? Hello? Eh, di, ikaw din yung nag-ano, di ba? Eh, asawa mo rin yun eh. Dapat kinukover mo. Di ba? Tamad daw yung anak ko, hindi nga lang na medyo late lang ng tulog. Mga ganun. We need to fight for the people who love and believe in us. Yung mga naniniwala sa atin. Yan, dapat yan, ipaglaban. Marami sa atin sumusuko. Suko na ako, ayaw na sa demonyong pamamahay na ito. Hello? Sawang-sawa na ako sa pagmumukha ng tatay mo. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha ng nanay mo. Ay, magtakpat po kayo, magtakip kayo ng mukha sa tahanan ninyo. Tuwing po kayo pupunta, maglagay kayo ng supot para hindi kayo magsawaan. Diba? Ang ganda nun, ano? Pagpasok, makakulay blue yung supot. Sino yan? Hindi ko sasabihin hulaan mo. Pinabukasan green naman. Parang wala sawaan. Kasi kadalasan yung reklamo, sawang-sawaan ako sa pagmumukha. Ang tatay mo na yan. Ganon din si tatay mo. Sasabi. Minsan pa, pag magkagalit yung mag-asawa, kala mo parang ang layo eh. Sabihin mo sa tatay mo, nandiyan na yung pagkain. Sasagot naman yung tatay, sabihin mo sa nanay mo, ayoko ng ulam. Ang lapit lang nun ha, pero meron pang medjito, yung anak. Sabihin mo sa tatay mo, wala tayong pambili ng ulam. Kaya makatsaga siya dyan. Sasagot naman si tatay, sabihin mo sa nanay mo, pinambili na naman niya ng Shopee, binigay ko sa kanya. Di ba? Puro ganun. Ang lapit lang nun. Amen? Pero kahit ganun po pa man, dapat atin pong pinagtatanggol, pinaglalaban.
yung ating pong mga mahal sa buhay. Ano man yung kanilang kahinaan, ano man yung kanilang mga naging pagkukulang. Lastly, kailangan mong ipaglaban at paniwalaan yung sarili mong kakayanan. Di ba? Ano yung kaya mo? Si Moses, tinanong ng Diyos, anong meron sa'yo? Meron lamang po akong baston. Ano kung magagawa dito? Yan baston na yan, gagamitin ko para palayain mo yung bahay ng Israel. Di ba? Dapat maniwala ka sa kakayanan mo. Hello? Alam niyo po, ngayon pwede niyo po i-research. May isang tao, mga kapatid, na sobrang lakas kumain sa kanilang lugar. Amen. Yung mga kababayan po niya, galit agad sa kanya. Wala kayo pang ginawa, kundi kumain na kumain! Pati po yung pamilya niya. Nagkaroon po ng paligsahan na ang premyo'y kabilang po yung kanyang bayan. Since siya po'y malakas kumain, nanalo. Amen. At dahil po sa lakas niya po kumain, siya po ay napabilang sa tinatawag na Guinness Book of World Record. Amen. At nakilala yung kanyang bayan dahil sa kanyang katakawan. Pero ganun pa man, di ba? Naparangalan ng bayan niya. Ang dahil sa kanya nakilala. Amen. Ngayon, ano pong ginawa po nung leader ng bayan na yan? Sige, kain ka lang ng kain. Diyan ka pala magaling. Amen. Isa kinakailangan po natin paniwalaan yung mga bagay na akala natin kahinaan. Amen. Hello. Meron po kaming napanood taong walang braso, pero ang galing mag-drawing gamit po yung paa. Amen. Ibig sabihin, kahit wala po siyang mga braso at kamay, hindi lang yan para siya po ay maging isang artist. Hello. Kung ang sasabihin sa sarili, paano yan? Wala na akong kamay, wala akong braso. Wala. Ganito na lang ako, antayin ko na lang yung kamatayan ko. No. Kailangan mong ipaglaban at paniwalaan yung natatangi mong kakayanan. Diba? Ano ba yung kaya mo? Pastor, kaya ko lamang po mag-invite. O di magawin mo, invite ka lang na invite kahit hindi ka na nagsasalita. Amen. At kailangan paniwalaan mo yung sarili mo na meron kang ganung gift. Kasi kung ikaw mismo na may katawan, ang magsasabi, wala, hindi ko talaga kaya. Wala, hindi mo talaga makagawa mo. Makayanan, pero pagsasabihin mo, kaya ko to. May binigay ang Diyos sa talento. Amen. Tuloy mo yung laban, kapatid, at paniwalaan mo yung God-given talent sa iyo. At naniniwala tayo na yan ay pagpapalain at kakasangkapanin ng Panginoon para sa kanyang karangalan at kabuyan. Alam niyo po, dito po ako magtatapos. Nais po ng kaaway na ang bawat isa sa atin pahintuin. Gusto niya huminto. Amen. Ayaw ng kaaway na tayo nagpapatuloy. Ayaw niya yan. Ayaw ng kaaway na umaating ka ng tuloy-tuloy. Gagawa siya ng paraan para mahadlangan. Bakit? Kasi alam niya, may tagumpay sa pagpapatuloy. Totoo yun, may tagumpay sa pagpapatuloy. Tingnan po ninyo, no? Nung una, kami po ay discouraged. Doon po sa pagpapatayo ng bahay sa lugar po natin, kung tawagin namin ay Goshen. Goshen ang tawag natin. Bakit? Napuntahan nyo, ang layo. Diba? Maglalakad tayo ng pagkahaba-habang lakarin. Sabi nga ni Brother David, Pastor, bakit ganun? Yung mga tao sa mundo, nagbababaan para tumira ng malapit sa kalsada. Kayo naman, na nasa kalsada, gusto niyo naman ng malayo doon sa mundo. Bakit? Sabi ko, alam mo po kapatid, kasi gusto namin ng payapang pamumuhay, payak na pamumuhay. Kasi galing po kami sa isang magulong syudad diba? Sa Metro Manila, na puro chismis. Yung tumayo ka lang, tumayo na naman, tumayo. Pag umupo na. Bawat tayo at pag umupo, chinichismis Bawat ka lang. Yung hihinga, tinan mo, hihinga yan, hihinga. Alam namang hindi. Grabe pre, magkagano na pa, hihinga yan. O yun, tinan mo, hihinga uli.
Parang gusto yung Adam, patayin ka na, huwag kang huminga. Kaya inisip namin, tumira sa lugar na malaya, di ba? Yung paggising mo, wala kang kapitbahay na, di ba, mag-aano sa'yo? Nung time na yun, sabi namin, mukhang imposible. Wala. Sabi ko na nga, sa mga kapatid, pagbebenta ko na lang yung lupa na yun. Harapang tayo sa ito. Pero, nangusap ang Lord na yung lupa na ito na talagang ipinagkaloob sa amin. Kaya, nanindigan po kami at nagpatuloy. At tingnan nyo naman, di ba? Konti na lang. Maaayos na. At loobin ng Diyos, kung sakasakaling ngayong taon o by next year, makalipat na kami. Ano pong ibig pong sabihin mo? Walang mahirap sa mga taong may pusong magpatuloy. Walang mahirap. Amen. Pero pag reklamator ka, naku, hindi mo pa ginagawa. Reklamo ka ng reklamo. Sabi nga ng kawikan, di ba? Yung nagsasabing may leon sa daan. Ibig sabihin, puro lang katwiran yun. Hindi ka nakapagtrabaho. May leon sa daan eh. Amen. Nung tinignan, pusa lang naman. Pero ang balita, leon. Yan po yung mga taong walang diskarte at walang puso na magpatuloy. Pero pag isa kang tao na may pusong magpatuloy sa Diyos, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang pangyayari sa buhay mo, walang sino man ang pwedeng pumigil sa iyo. Salamat ka na. Tayo po ay tumayo. Lord, salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan ngayong umaga na siya Panginoon ang nagdudulot ng kalakasan sa amin upang kami ay patuloy na maglingkod, patuloy na ipaglaban at paniwalaan ang iyong mga salita, ang iyong pamantayan sa aming mga buhay. Sa pansamantala namin paghihiwalay at pagtatapos ay ingatan mo ang buhay ng bawat isa at mailagay sa pinakamainam na bahagi ng aming mga puso ang iyong mga salita. I-bless mo po ang mga kapatid ng narito. Thank you, Lord. Sumayong papuri, pagdakila, tulahay pagsamba, lahat ay kaya ang nasama dalangin. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin. Amen. Bless you.